Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin, tatalakayin po natin sa araw na ito ang balitang pampalakasan. Tunghayan po natin sa susunod pong mga slides. Pag sinabi po natin balitang sports o balitang pampalakasan, ito po ay isang pagpapahayag ng mga balitang kaugnay sa mga pangyayari sa mundo ng palakasan. At ito rin po ay isa sa pinakamaganda at nakakaaliw na gawain pampahayagan kasi nga po nakukuha po nito ang interes ng mga magbabasa o manonood. So ito rin po ay paglalarawan ng aksyon, reaksyon at emosyon ng mga manlalaro, tagasanay o yung mga coach at maging ang mga manonood. Napakahalaga po ng balitang pampalakasan sapagkat ito po ang natatanging balita ukol sa iba't ibang uri ng laro na batay sa tuwirang balita, karaniwang nasusulat sa paraang aksyon. So ito po ay isang espesyal na balita kung saan ito po ay nakapokus sa sports o pampalakasan. Para po sa kalikasan ng balitang pampalakasan, mayroon pong tatlo. Una, ito ay tulad din ng mga pangkalahatang balita na kinakailangan ng katumpakan, organisasyon, kaigsian at mabuting pagsulat. So dito po sa unang bilang, kung natatandaan niyo po noong nakaraang paksaw, nakaraang leksyon, kapag po tayo nagsusulat po ng isang balita, gamitin po natin ng 6 na pamatnubay na katanungan, kung natatandaan nyo pa po yun. So ganito rin po sa balitang pampalakasan yung sino, kanino, kailan, saan, yan, at ang paano. Okay? So, kung sa English pa, dito sa balitang pampalakasan, di ba, who won, against whom, by what score, where, when, and how. Yan po siya. Pangalawa, pangunahing naglalarawan ng aksyon. So ito po ay karaniwan ng nakasentro sa tunggalian ng bawat kupunan. Pangatlo, ang gamit ng mga salita ay ang espesyal na bokabularyo na batid ng mga mambabasa. So gayon pa man, kinakailangan na ang mga gumaang tagapagsulat ng balita o yung mga reporter sa pampalakasan ay kinakailangan iwasan ang paggamit po ng salitang slang at mga lubhang teknikal kasi hindi na po iyan maiintindihan ng ating mga mambabasa o tagapanood. Kinakailangan na simplihan lamang yung mga terminolohiyang gagamitin ng ating mga tagapagbalita at tagapagsulat ng balita. May dalawang uri po ng balitang pampalakasan. Una po ang paunang balita o yung advanced news at ang pangalawa ay ang kasalukuyang balita o ang actual coverage. So dumako po muna tayo sa paunang balita o advanced news. Pag sinabi po natin paunang balita, ibinabalita po dito ang napipintong labanan ng mga ng bawat kupunan. So ito po ay naglalaman hinggil sa kakayahan at kahinaan po ng bawat manlalaro. So tinatalakay rin din po dito ang kahalagahan po ng larong gaganapin. Kung napapansin niyo po kapag may mga paligsahan po kagaya ng boxing, ayan, hindi po ba bago po ang aktual na laro, ipinapakita po ang bawat kupunan, di ba? Yung bawat manlalaro kung anong paghahanda ang kanilang ginagawa, kung ano-ano yung mga kinakain nila para po hindi po sila bumigat, ayan, kung ano-ano po yung mga ginagawa nilang makakapag-relax po sa kanila para hindi po sila ma-stress, di ba, sa nalalapit na laro, ayan. Kagaya din po sa larong basketball, hindi po ba? So bago po ang aktual na labanan ng bawat kupunan, di ba, sa larong boxing, di ba, may mga ginagawa po silang paghahanda, ayan, yung mga paghahanda po ginagawa nila, kung ano po yung mga, minsan po nagbibigay po sila ng tips, di ba po, o kaya ini-interview po,
ba? Kinukuhanan po ng panayam ang bawat manlalaro, pati na po ang tagapagsanay o yung kanilang coach. Okay. Pangalawa, kasalukuyang balita yung actual coverage. Dito po, ito ay naglalahad ng mga kaganapan sa laro. Ibig sabihin, ito na po yung actual na laro. So, ano na po yung mga ganap doon sa, o ano na po yung nangyayari doon sa laro. Okay, kung sino po ang lamang, sino po ang dihado, ayan, kung sa tingin po ng mga manonood, di ba minsan po, yung mga tagapagbalita po natin, di ba tinatanong po ang mga manonood ng kanilang, kung ano po yung kanilang opinion tungkol sa laro o kung sino sa palagay nila ang mananalo sa bawat kupunan. Kung halimbawa, kung ang Lakers ba, ayan, o kaya ang Boston Celtics, di ba? Sample lang po yun ha. Ayan, so, mga ganun pong bagay. At dito po sa pangalawa, dito po sa kasalukuyang balita, so mas nakaka-excite na po siya, ayan, sa mga mambabasa o tagapanood kasi na-excite na po sila kung sino nga ba ang magwawagi sa bawat kupunan. So, kinakailangan po na ang mga tagapagbalita po natin dito o yung tagapagsulat ng balita, kinakailangan kawili-wili po ang kanilang pagpapahayag o kumaga paglalahad ng balita pampalakasan ng sports para mas makakuha po ng interes po sa ating mga manonood o mambabasa. Dumako po tayo sa pamamaraan sa pangangalat ng ulat sa balitang pampalakasan. So mayroon pong tatlo. Una, bago maglaro before the game. Pangalawa, kasalukuyang laro during the game. At ang pangatlo, pagkatapos ng laro o after the game. So unahin po natin yung pangunang bilang, yung bago maglaro before the game. So, ito po yung tatandaan nyo. Una, kapanayamin o kunan nyo po ng interview ang mga taong may kinalaman sa gaganaping palaro. Maaring ito po yung mismo malalaro o yung tagapagsanay nito. Pangalawa, alamin po natin ang buong pangalan ng mga kalahok. Kasi napaka-importante po niyan. Ang kanilang numerong ginamit o gagamitin, halimbawa sa kanilang jersey, yan, tungkulin nila sa laro. Halimbawa kung sa basketball po, kung siya po ba ay kasama sa first five o siya po ay substitute na manlalaro. Kaya, timbang. Halimbawa, kapag sa boxing, di ba, kinukuha na naman talaga yan ang timbang. Kaya po, yung sa taas, yung kanilang taas, at marami pa po ang iba. So, pangatlo, dumalo po sa mga pagsasanay upang mas makilala pa ang mga manlalaro at ang tagapagsanay po nito. So, kagaya po kung napapansin nyo, di ba, kagaya ng ginagawa ni Dayan Castillejo, di ba, bago po ang nakatakdang laro o kompetisyon, pinupuntahan niya po ang bawat manlalaro at inoobserbahan niya po kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung mga pagsasanay na kanilang ginagawa at kung ano-ano pa. Okay? At ang panghuli po, itala. Yan na, importante ito, itala ang mga nakuhang datos na magagamit sa pagsulat ng balita. So, kailangan natin isulat po ito para hindi po natin makalimutan. So, pangalawa, sa kasalukuyang laro o during the game o yung actual na competition na talaga, okay, ito po yung dapat nyo gawin. Kumuha ng isang magandang pwesto upang walang makaligtaan sa mga tampok na mga pangyayari. Ibig sabihin, yung klarong view po talaga ng laro. Okay? So, mas maganda kung nakaupo kayo sa harapan para wala po kayong may mamiss o makaligtaan na mga detalye. At kitang-kita nyo kung paano po talaga ang naging ganap sa laro. Okay. Pangalawa, itala po ang mga kapanap-panabik. Ayan, mahalaga at inaasahang pangyayari. At di inaasahang pangyayari. So, talasan ang paningin po ninyo sa mga mahalagang laro at pangyayari. Ibig sabihin, huwag niyo pong kalimutan na isulat yung mga nakakapanabik po na mga eksena sa bawat laro. Ayan. Di ba po sa bawat kompetisyon, hindi po nawawala yung may napipikon, ayan, o kaya may kaunting sigalo sa bawat kupunan, ayan, yung kanilang mga reaksyon po. Huwag niyo rin po siyang kalimutang isulat. Yun po yung bawat reaksyon ng emosyon ng mga manlalaro, pati na po ang tagapagsanay.
Okay. So, sa pangatlo, ito, panghuli, yung pagkatapos ng laro o after the game, ano po yung dapat ninyong gawin? So, kunin po ang opisyal na score sa mga kinauukulan. Huwag po kayong kukuha ng score na narinig nyo lamang sa mga mamamayan o kaya yung sa mga tagapanood. So, kunin nyo po ang score doon po talaga sa kinauukulan para sigurado po talaga kayo sa inyong ilalabas na pahayag tungkol sa naganap na laro. Okay. So, pangalawa po, kapanayamin o kumbaga i-interviewin niyo po yung tagasanay o yung coach po o ang tanging manlalaro upang makuha po ang kanyang palagay sa laro. Hindi lamang po yung nanalo, kundi po pati yung nadihadong o natalong kupunan. Okay, para po fair. Okay? Pangatlo, alamin ang panloob na kaganapan ng dahilan ng pagkapanalo o pagkatalo ng manlalaro. Diba? Kagaya ng mga ginagawa po ng mga sports reporter di po ba, na pagkatapos po ng laro, in-interview yung bawat kupunan, yung nanalong kupunan at yung natalong kupunan. So, ano po yung naging emosyon niya? Okay? Ano po yung ano ang opinion niya kung bakit sila nanalo o ano yung naging opinion niya kung bakit sila natalo. Okay? Napaka-importante po nun kasi ito po ay nakakadagdag po sa ating gagawing balita. Dumako po tayo sa paraan sa pagsulat ng balitang sports. So, una po, isinulat ito katulad ng pagsusulat ng pangkaraniwang balita. Kasi nga po, katulad po ng pangkaraniwang balita, ginagamitan din po ang balitang pampalakasan ng 6 na pamatnubay na katanungan. Yung 5 W's at 1 H, yung isang how. Ito. Pangalawa, inukuna rin sa pagsulat ng sport ang malaking pangyayari sa pamarang baligtad na piramide o inverted pyramid. Ibig sabihin, doon po kayo magsisimula sa pangkalahatang detalye hanggang doon sa mga maliliit na detalye. Yan po ang ibig sabihin ng inverted pyramid. Mula sa pinakamahalagang detalye o pangkalahatang detalye hanggang sa pinakamaliit na detalye nito. Pangatlong pamamaraan po ay gumagamit ang isang sport writer ng mga salitang makukulay at may buhay sapagkat ito po ay nakakapukaw po ng interes sa ating mga mambabasa o tagapanood. Pang-apat, laging nasa patnubay ang resulta ng laro o tunggalian na siyang pumupukaw o umaakit sa mambabasa. Ibig sabihin, mas nakakapukaw sa kanilang interes yung tumpak na resulta ng laro. Panlima, kung ang laro ay labanan po ng kupunan na katulad po ng basketball o kaya softball, ay huwag kalimutang banggitin ang nagpanalo sa laro. Ibig sabihin, kung sino po sa bawat kupunan yung mas lumamang, mas nakapagbigay o nakapag-ambag po ng kontribusyon, kumbaga, para maipanalo ang kanilang laro. Pang-anim, sa pagsulat po ng balitang sport ay ipinakita kung bakit hindi nanalo ang isang kupunan. Ibig sabihin, ipinapakita po dito yung naging kakulungan ng manlalaro sa kanilang naging laro. Pang-ito, hindi po nawawala sa pamatnubay na yung 6 po na pamatnubay na katanungan. Ito po yung askabaha. Yung ano, sino, saan, kailan, at bakit. At higit sa lahat po, ilalagay nyo rin po doon sa inyong gagawing balita kung paano nanalo yung kupunang nagwagi. At pang-8, isinusulat sa parang madaling maunawaan ng mambabasa. Diba, kagaya ng sinabi ko kanina, sa pagsulat po ng balita, iwasan po ang gumamit ng slang o kaya yung mga lubhang teknikal dahil hindi po lahat ng ating mga mambabasa ay maiintindihan ito. Ngayon, tatalakayin din natin ang katangian na dapat taglayin ng isang sports writer. So, ano nga ba dapat ang katangian na dapat nating taglayin bilang isang sports writer?
Una, may kaalaman sa sport na kanyang tatalakayin, yung basic sports rules. Okay, napaka-importante po niyan. Pangalawa, marunong siyang gumamit ng lengguwahe ng sport. Pangatlo, marunong siyang magplano kung paano susulatin ang larong napanood. So, kailangan na magbasa po tayo ng mga sports news o manood ng mga balitang sport para magkaroon po tayo ng ideya. Pang-apat, critical siya sa larong napanood at marunong mag-analisa ng mga talang nakuha sa laro. Napaka-importante na marunong po tayong mag-analisa ng naging laro. Sunod, hindi siya makiling o biased sa alinmang team na i-cover kahit ang nabanggit na team ang kanyang paborito. Diba? Lahat naman siguro tayo ay may kanya-kanyang paboritong manlalaro o kaya team, diba? O kupunan. So, kinakailangan na pag tayo nagsulat ng balitang pampalakasan, kinakailangan neutral lamang po. So, wala po tayong kinikilingang kupunan para po hindi tayo masabihang biased. Sunod, mausisa at matalas ang pakiramdam sa galaw at ikinikilos ng mga manlalaro. Kasi dapat alam mo kung paano ang kanilang naging galaw, yan, yung kanilang naging estilo, yung kanilang naging determinasyon at emosyon. At panghuli, kailangang matalas ang mata sa maliit na detalye na nangyayari sa laro. Detalye po yan, hindi detalya. So, kailangan na bawat detalye, kahit maliit pa yan, alam mo siya. Okay? Kaya nga, diba, mas maganda na kapag tayo nanonood po ng isang laro, kinakailangan nasa harap po tayo para wala po tayo makaligtaan, wala po tayong ma-miss na isang detalye lamang. Dapat kuhang-kuha po natin ang buong pangyayari para alam po natin at confident po tayo na maisulat ng maayos ang ating balitang sports o pampalakasan.